Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, ay lumapit ang kanyang mga alagad, at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo sa mga barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pinagpalang linggo, yan ang lagi kong bati. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyong bati, sa inyong katabi. Napansin niyo ba yon? Pinagpala, no? Kasi ang nauusong bati ngayon, magandang buhay. O, di ba? Ganon yung bati ng iba, di ba? Oo, maganda naman yun. Maganda. Pero iba kapag pinagpala. O, pinagpala. At ito ang paksa ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sabihin nyo nga, pinagpala. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang lalaki na naglakbay sa disyerto. Itong lalaki na ito, habang nilalakbay niya ang disyerto, wala siyang makitang kahit ano. Ang tanging naramdaman lang niya, init, pagod, gutom at uhaw. Sa sobrang haba ng paglalakbay, napagod, nagutom, at nauhaw itong lalaki na ito. Mabuti na lang, mula sa kalayuan, meron siyang natanaw na isang puno na may malalaking sanga. Kaya't nilapitan niya ito. At sa paglapit niya sa puno, nakita niya meron itong mga bunga. At sa tabi ng puno, merong umaagos sa tagiliran nito na tubig. Lumapit ang lalaki sa puno at pumitas ng bunga. Napakatamis nito. Siya'y nabusog at nauhaw. Uminom siya mula sa tubig na umaagos sa tagiliran ng puno. Napawi ang kanyang uhaw
At sa sobrang init, siya'y nagpahinga sa ilalim ng malalaking sanga ng puno. Bago siya umalis at nagpatuloy sa paglalakbay, kinausap niya ang puno. At inisip na mabuti, paano ko kaya pagpapalain ang punong ito? Ano kaya ang aking gagawin para siya'y pagpalain? Di ba ganon? Kapag sobra kang pinagpala, gusto mong ipasa ito sa iba. Tama ba yon? Ganon ba kayo? No? Yung kapag sobra kang pinagpala, no, pinapasa mo sa iba. Kaya nga, di ba, marami, no, nung pumasa sa board exam, anong ginawa? No, nagpa-Thanksgiving. Di ba? Nagpa-party. O, yung mga kinasal, o, sa sobrang nilang tuwa, anong ginagawa? Nagpapakain. No, yun yung ibig sabihin ng reception eh. 'Di ba? Nagdidiwang, nagse-celebrate. Kaya itong lalaking to, sa sobrang pakiramdam niya, siya'y pinagpala. No, biruin mo. Sa haba ng paglalakbay, walang makain. Biglang merong nakain. Sa init ng disyerto, biglang merong puno. Sa kanyang uhaw, biglang merong nainom. Ganun ba kayo? Kapag nakakain, nakatanggap, pinagpapala mo rin ng iba. Itong lalaki na ito, inisip niya, paano kaya pagpapalain ang punong ito? Puno na siya ng bunga. Malalaki na ang kanyang sanga. Meron pang tubig na sapat para sa kanyang pangangailangan. Sabi ng lalaki sa sarili, alam ko na. Pumikit at nagdasal ang lalaki at sinabi, nawa, ang Diyos ay pagpalain lahat ng puno na manggagaling sa iyong buto o binhi. Nawa, sila'y maging katulad mong puno. Hindi ba ganito ang pagpapala? Kung ano ang ginawa mo sa iba, makukuha mong gantimpala. Kung ano ang ginawa mo sa iba, makukuha mong gantimpala. Mga kapatid, parang ganito ang tinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo. Inisa-isa niya ang pagpapala na pwedeng gawin at mga katumbas nitong gantimpala. No? Sabihin nyo nga, gantimpala. Yan ang nakukuha kapag ikaw ay nagbibigay ng pagpapala. Ganti sa'yo na pagpapala. Kung may nagawa kang pagpapala. Pero kung nagawa mo ay sumpa, ano makukuha mo? Ayun, kayo na nakasagot. Makakakuha ka ng masama, sumpa din. Kaya nga inisa-isa ni Jesus, anong pwede mong gawin? Sabi niya, magpakumbaba. Ang mga nagpapakumbaba, tatamuhin ang pangako ng Diyos. Ano pa? Ang mithiing tuparin ang kalooban ng Diyos. No, alam nyo, mahirap naman talagang tuparin ang kalooban ng Diyos. Minsan nga, hindi kasi natin alam ano ba ang kaloob ng Diyos. Pero, ang sabi ni Jesus, yung mithiin mo muna. Ano ibig sabihin ng mithiin? Ang lalim no? Asamin. Di ba? Yung asamin mo man lang. Yung gustuhin mo man lang. Yung isipin mo man lang. Minsan tayo, hindi na natin inisip Ano bang gusto ng Diyos? Lagi kaninong gusto? Yung gusto natin. Ito, mithiin mo man lang. Anong gantimpala? Ipapagkaloob sa'yo ang iyong minimithi. Ang galing, no? Kung ano yung gawin mo, yun ang babalik sa'yo. Sabi ni Jesus, maging mahabagin. Anong gantimpala? Kahahabagan ka ng Diyos. Ano sabi pa? Maging malinis ang puso. Ito yung pinaka-favorite ko. Maging malinis ang puso. Anong gantimpala?
makikita mo ang Diyos. Ganun pala yun, no? Kapag may bahid ang puso, kapag marumi ang puso, hindi mo makikita ang Diyos. Kaya nga, madalas, kapag pakiramdam mo, hindi mo makita ang Diyos sa iyong buhay, marahil marumi. May bahid ang iyong buhay. Paano mo makikita ang Diyos? Nanloloko ka. Paano mo maramdaman ang Diyos? Nambubudol ka ng tao. Paano mo makita ang Diyos sa iyong buhay? Nangangaliwa ka. Maging malinis ang puso at makikita mo ang Diyos. Ano pang sabi ni Jesus? Ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, no? Sa madaling salita, yung taong nagbabati ng kapwa, no? Di ba? No? Yung pinagkakasundo mo, yung gumagawa ka ng kapayapaan, kaayusan. Anong gantimpala? Makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Ilan lamang ito sa mga dapat gawin para pagpalain. Kaya sa madaling salita, ang pagpapala ay hindi hinihingi, kundi tinutumbasan ng gawa. Ulitin ko, ang pagpapala hindi hinihingi, tinutumbasan ng gawa. Kaya kung hindi dinidinig ang iyong dasal, baka kasi late ka sa misa o late din ang makukuha mong sagot. Tama ba yun? Ha? O kaya hindi mo makuha ng buo ang iyong hinihingi. Bakit? Hindi naman buo yung dasal mo. Nung homily, tulog ka. Hello. Di ba? Hindi ka sumasagot sa salmong responsoryo. Hindi ka kumakanta. Tapos gusto mo, sagutin ka ng Diyos. May kilala ba kayong ganon? Baka yung katabi mo, hindi mo marinig, di ba? No? Tingnan mo. May ganon di ba? Kung ano yung ginawa mo, yun ang matatanggap mo. Kaya sa misa, kailangan bigay na bigay ka. Kasi kung gusto mong ibigay sa'yo ang hinihingi mo. Pero tayo, no? Ang karampot natin, ang tipid-tipid natin, no? Sasagot ka na lang sa salmo responsoryo. No? Sasagot ka na lang ng amen. Sasagot ka na lang at sumainyo rin. Abay, ikaw lang nakarinig. No? Hindi mo mabuka yung bibig mo. Tapos gusto mo, no, tatanggap ka mula sa Diyos. Aba, marunong ang Diyos. Ha? Kaya nga, tinuturuan ka muna Tinuturuan tayo maging mabuti para ang tanggapin mo, mabuti. Isang senyales na ang tao ay pinagpapala o tumatanggap ng pagpapala kapag ang tao ay nagkaroon ng galak. Senyales na ikaw ay tumanggap ng gantimpala kapag ito ay nagdulot sa iyo ng galak. Sabi ko galak, hindi saya. Magkaiba po ang dalawa na ito. Ang saya, panandalian. Kadalasan, ang saya mula ito sa emosyon na dulot ng isang pisikal na kaganapan. Halimbawa, nanalo ka sa loto o nagkaroon ka ng maraming pera. Ano mararamdaman mo? Yan, syempre, masaya. Di ba? Masaya kasi masaya yung pangyayari na nagkaroon ka ng pera. Nakuha mo yung gusto mo. Pero kapag wala na ito, natapos na ang pangyayari, nawawala na ang saya. Tama? Parang nung nag-asawa ka, di ba? Ang saya-saya mo. Hello, sa mga nag-asawa, ang saya-saya. Grande pa ang kasal mo. Ano nangyari? Nung pagkatapos, ba't ay magsalita ng mga may asawa dyan? Nawala na ang saya. Ano nangyari? Sumpa. Ayun. Hindi, joke lang. Joke lang. No? Yun ganun ang saya. Pero ang galak, may mas malalim na disposisyon ng puso. Hindi ito emosyon, kundi disposisyon. Disposisyon ng puso.
At hindi basta-basta nababago o nawawala dahil ito ay nakaugat sa espiritu ng tao. Halimbawa, kahit mahirap, kahit salat, maligaya siya. Bakit? Kasi kontento. Kontento sa kung ano ang mayroon. Mawala man o magkaroon, parehas lang na may galak. Parehas lang na maligaya dahil kontento. Yun. Yung contentment, yun ang nagdudulot ng galak. Hindi yung pera. Naintindihan niyo yun? Sa trabaho, nung pumasa ka sa board exam, saya-saya mo. 'Di ba? Pinagdasal mo yan, binigay sa'yo. Nung magtatrabaho ka na, ayaw mong pumasok. Wala na yung saya. Kala ko ba gusto mo yan? Binigay sa'yo yan. Tapos ngayon, sabihin mo, pagod na ako. Ayoko na maging doktor. Ayoko na maging abogado. Ayoko na magpare. Kakapagod. Ba't ganon? Hindi mo nakita? Ano ba yung binigay sa'yo? Pinagpala ka. Ano yon? Yung karunungan na meron ka. Yung galing, yung talento, na hindi yan mawawala basta-basta. Ay, minsan lang nalilimutan natin, no? Kasi nga, pisikal. Nakabase tayo sa pisikal. Kaya, tignan mong yung buhay. Alin ang pagpapala at alin ang biyaya. Magkaiba din yon. Yung pagpapala, binigay sa'yo dahil mayroon kang ginawa. Kaya nga ang tawag, gantimpala. Yung biyaya, ano yun? Binigay sa'yo ng Diyos. Pero, panandalian lang yan. Nagkatrabaho ka, biyaya yan. Panandalian kasi maaring mawalan ka ng trabaho pag di ka nagsipag. O maaring magsara yung kumpanya, panandalian lang yan. Yung kamay, mata, ilong, biyaya yan. Panandalian lang yan. Bakit? Binabago mo eh. Di ba? Dati, pango yan. Ngayon, ang tangos, di ba? Sino na nagbigay nun? Si Doc. Tamo kayo. Hindi naman yung mga ginagawa natin sa mga kasarili natin. Sinisira natin ang biyaya ng Diyos. No? Kaya, ang gandang tignan. Ang gandang suriin. No? Yung ating mga hinihingi, yung ating mga natatamo, ito ba'y biyaya o pagpapala? Kaya, magandang tignan yung ating mga ginagawa. Kung ito ba'y nagdudulot sa ating kapwa ng pagpapala o nagiging sanhi tayo ng sumpa. Kung walang nangyayari sa iyong buhay at pakiramdam mo puro kamalasan, isa lang ang ibig sabihin, kailangan mong magbago. Dahil malamang ang ginagawa mo ay masama. Talagang hindi ka tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, muli, ang taong naging pagpapala ay tumatanggap ng gantimpala. Ngunit ang taong nagdulot ng masama ay makakaranas ng sumpa. Amen? Amen. Ngayong Pebrero, nalalapit na ang pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. At dahil dito, nais ko pong imbitahan kayo sa isang Lenten pilgrimage. Kung last year nagpunta tayo sa mga simbahan ng Laguna, ngayong taon na to, ang ating Lenten pilgrimage ay sa Pampanga. No? Gagawin natin 2 batch na ang ating Lenten pilgrimage. Last year kasi, 1 batch, pero sobrang dami natin. Kaya hatiin natin ang grupo, 2 batch, pwede kayong pa-register either March 7 or March 14. Sabado po ito. At bibisita po tayo sa 5 simbahan sa Pampanga. No? 5 lang po sapagkat para naman makauwi tayo ng maayos, ng nasa oras at hindi na gabing-gabi. At
ang kaiba sa Lenten pilgrimage natin, ngayong taon na ito ay meron ng kasamang lunch. May kasamang buffet lunch. Eat all you can. No? Eat all you can. At ang mga simbahang pupuntahan natin ay yung St. James the Apostle Church o ito yung tinaguri ang Sistine Chapel of Pampanga. No? Alam niyo ba yung Sistine Chapel? No, yung kung saan nagbobotohan ng Santo Papa. No, bakit? Kasi maraming mga painting doon sa simbahan na ito hanggang sa bubong, no? Susunod natin, ang pupuntahan ay yung Sunken Shrine of Our Lady of Lourdes, ang Cathedral of Our Lady of the Assumption, ang Holy Rosary Parish, Angeles, Pampanga, at ang Archdiocesan Shrine of Apu Mama Kalulu. No, ito yung Quiapo, no? Parang Quiapo ng Pampanga, no? Instead of yung Nazareno na may pasa na krus, yung Nazareno nila ay nakahiga, no? Yung patay na Jesus. So, ito po yung ating mga pupuntahan sa Pampanga. Again, March 7 at March 14. Kasama nito yung pilgrim shirt, pilgrimage t-shirt. May kasama rin po itong cellphone charms na gawa ng mga youth, no? Para magamit natin sa pilgrimage natin. At meron din po itong kasamang pilgrimage prayer book. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,800 pesos po. 1,800 pesos. Paghandaan nyo na po, ito po ay yung para sa ating pagdiriwang ng Kwaresma. Again, March 7 and March 14. Para sa mga inquiries po, yung mga online, pwede po kayong mag-send ng message sa aming Soledad, Nuestra Señora de la Soledad Parish Facebook page. Mag-message lang po kayo dyan at kami po isasagot o kaya sa Father Danichi Facebook page. Maraming salamat po.